dito, mga Diyos-Diyosan, hindi imahe ni Kristo na tunay na Diyos. Yes or no? Yes, base sa tanong ko. Yes or no? Yes, maimahe man yan o Diyos, imahe man yan o Diyos-Diyosan, pareho lang yan. Kasi sinasamba nyo. Ang sunod na tanong, alam mo ba, letra po letra sa Bagong Tipan, galas sa Bagong Tipan. Ayon kay Apostol Pablo, meron siyang imahe, dala-dala, imahe ni Kristo na nakapako sa krus. No? Ginagamit niya sa pangangaral ng Ebanghelyo, salita ng Diyos. Alam mo ba yung talata na yon? Letra po letra. Alam mo, hindi mo alam. Letra po letra. Wala akong nabasa na may ganong sinabi si Apostol Pablo. Next question. So hindi mo alam, confirmatory. Letra po letra. Hindi ko alam kasi wala akong nabasa ganon. Wala akong nabasa. Kung babasahin ko sa'yo, bro, kung babasahin ko ngayon sa'yo, letra po letra, walang paliwanag. Aaminin mo, hindi showdown, aaminin mo na ikaw pala, hindi mo pala alam ang Biblia. Marami ka palang hindi alam dito sa Biblia. Aminin mo. Yes or no? Hindi showdown yan, ha? Yes aminin ko. Last 2 minutes. Aminin ko. Aminin ko yan. Kailangan mo munang babasahin. Pag napatunayan mo, aminin ko. Okay, aminin mo, ha? Sige, mamaya Yan ay na. pinasamba ha. Yan ay pinasamba ha. Na dinala ni Apostol Pablo ha. Ipinasamba. Objection mo na, Mr. Moderator. Ano po yung objection nyo, Mr. Boy? Mr. Moderator, ini-insert niya yung sinasamba daw yung rebulto. Wala naman akong sinabing sasambahin yung imahe. Huwag niyang i-insert yung kasi Stroman Palace yan, mami-misrepresent yung stand. Okay. Counter objection, Counter mo na. Pastor Anthony. Yan ang counter objection. Kasi sabi niya Mr. Moderator, may dadala daw si Apostol Pablo na yung ano bang gagawin doon? Di ba para sambahin? Kailangan babasahin niya doon sa talata na nagdala si Apostol Pablo ng imahe na para sambahin. Pero aminin ko. Aminin ko yun. Tama naman yun, Pastor Anthony. Wala siyang claim na dapat sambahin ng rebulto. Kaya, sige na, next question na lang. Wag na lang tayo mag-allegation. Next question. Next question. Dito tayo sa pangatalatang binasa ko, hindi mo pinuntahan. Tanggap mo ba to, letra po letra, dito sa Isaiah 19:19 hanggang 21 na magkakaroon ng monumento ng Panginoon? Doon sila iiyak at doon sila sasamba sa Panginoon, letra po letra. Tatanggapin mo, tututulan mo, letra po letra. Hindi ko yan tanggap kasi walang nakalagay dyan yung altar na mayroong rebulto. Kasinungalingan yung pinagsasabi mo sa iyong paliwanag kanina. Next question. Di ba binasa ko dito, wala tayong dayaan dito, nakabukas yung camera ko. Ayan. Nabasa mo ba dyan yung salitang monumento? Di ba nakasulat yung salitang monumento dyan? Di ba ikaw ang nagsinungaling? Hindi ako? Yes or no? Ang mabasa dito, altar. Hindi monumento. Basahin ko ha. Sabi mo nagsinungaling ako, ito showdown, no? Wala tayong dayaan dito ha. In that day there shall be an altar. So merong altar of the Lord's in the midst of the land of Egypt. And discussion is not allowed. Wala tayo sa moderator's time. Wala tayo sa panahon para magpaliwanag. Nasa Q&A tayo, sayang ng oras. Sige, tanong na bro. Mamaya mo na lang yan ibasahin o paliwanag. Tanong bro, tuloy sa tanong. As a premise, Master Moderator, hindi ako magpapaliwanag. Okay lang ba magbasa ako ng Bible bago ako magtanong? Tanungin mo siya bro kung okay sa kanya. Okay. Ang tanong ko, Mr. Moderator, base dito, letra po letra. Di ba't may nabasa ako dito? Letra po letra na monumento ng Panginoon. Hindi ako nasinungaling. Ikaw pala yung sinungaling. Yes or no? Pakibasa. Basa. Ito, makinig kayo ha. In that day, there shall be an altar of the Lord's in the midst of the land of Egypt, and a monument of the Lord thereof. Yan. Nabasa ko na. Tatanggapin mo na. Ikaw nagsinungaling, bro. Yes or no? Hindi ako nagsisinungaling. Wag mong gawin na altar yung monumento. Ang monumento. Okay na yan yung lalagyan. Ang altar, lagyan ng monumento. Ikaw sinungaling ka talaga, boy. Time na. Wag na mag-allegation.
Time na, mainit talaga ang ating mga debaters. Bago tayo magpatuloy at pumunta sa ating rebuttals, Brother Nash or Brother Albert, meron ba dyan mga comments ang ating mga viewers sa Facebook Live o kaya sa YouTube Live? Bro Albert, Bro Nash, ano ang mga comments ng ating mga viewers dyan? Tuloy na tayo bro, wala yata eh. Wala ta. Sige, tuloy tayo sa rebuttals. Maunang mag-rebut ng 10 minutes ang ating affirmative. Confirm mo lang ako, bro, Brother Boy, kung okay ka na. Okay na ako bro. Go ahead, bro, 10 minutes. So, ang rebuttal ko, rebuttal na nakapag-present ako kanina, napakaganda ng presentasyon ko, hindi niya pinuntahan daw yun, no. So, nung sinabi niya yun, medyo tindas ko muna ng konting cellphone ko, mga 5 minutes bago ko bumalik. Ngayon, nung pagbalik ko, nagsisisigaw na to, no. Napapangit kaya to sigaw ng sigaw, no. Nung sabi dun sa Roma, no, sabi dun, no, sa aklat ng Roma, hindi ko na lang ibibigay yung talata kasi hindi naman kasama sa topic, no. Yung mga taong ganito, dinadaan niya sa mga matatamis at mga magagandang pananalita, no, para iligaw yung mga tao para iligaw at saan magiging sanhin ng pagtalikod ng kasulat niya sa aklat ng Roma letra po letra. Isa na to si Bro Anthony, no, inadaan sa pasigaw-sigaw, no. Debate ito, meron pala akong talat dito. Mantakin nyo hindi niya tanggap. Siguro doon sa Bible niya wala siyang nabasang monumento doon, pero itong nabagsak yung cellphone ko. So itong ano ko, yung Bible namin, nakabase ito sa original na salin ng Torah. Tanak doon sa Old Testament na ginagamit ng mga malinaw dito, binasa ko letra Monument of the Lord, Douay Rams version, nakabase sa salitang Hebreo na masebo. Actually, yung salitang masebo, no, ilang beses yan itinranslate ng King James version na image. Hindi niya lang itinranslate sa Isaiah 19:19 eh. Kaya tutol ako dyan sa King James version na yan eh. Kasi yung salitang masebo na tinukoy dito sa may Isaiah 19:19, tinranslate niya na image. Ito, anong talata? Sige. Pagbigyan natin to, kawawa to eh. Kasi sigaw lang ng sigaw to eh. Kasi pag sumigaw nga naman, sabi ng kaibigan ko si Rayuel na SDA, advice sa kanya, pag sumisigaw ka sa debate, matatakpan yung pagkatalo mo. Dito malinaw dito, Isaiah 19:19. Yung King James version na salitang masebo, ginamit as image talaga, bro, image ha. Direct to the point ha. Levitico 26 talatang 1, Exodo 23:24, Exodo 34:13. Yung salitang masebo translate sa image ha. Ang translate nga lang namin monument kasi yun yung nakabasa sa masebo. Sa original na salitang masebo, sa Strong's definition, image talaga. Meron akong Strong's definition dito na hindi alam ng mga protestante. Kasi nakabase lang kayo sa English Tagalog eh, baka base lang kayo sa Amerika. Wala nga kayong alam sa original na salin, kaya tinatanong ko, wala daw siya nilatag. Wala nilatag, baka wala ka talagang alam. Huwag kang magpalusot na wala ka nilatag, kaya nga tinatanong ko kasi hindi mo nilatag eh. Sa original na salin, debate to. Hindi to pwedeng interpretation mo, ipapasok mo sa Biblia. Yung daldal mo, wag mong ipasok sa Biblia. Ang hinahanap ko dito, letra po letra, kasi letra po letra nilatag ko, napaka-unfair mo naman. Letra po letra yung mga ko, ang last ng loob mong hanapan ng letra po letra, nilalatagan nga kita eh. Kasi ikaw wala kang letra, klaseng magbago ka na bro, no? And sabi dito sa masebo, image, kahit sa Strong's definition, image, meron letra po letra, ayaw mo tanggapin? Sino ka? Mantakin mo, ilang beses ko tinanong, binasa ko lang ha, walang paliwanag, babasahin ko. Tanggapin mo, tutulan mo, tinutulan. Ako ba yung nagsulat nito para tutulan mo? Ang nagsulat nito, si Propeta Isaias, galing to sa Diyos. Meron palang talata eh, panalo na pala ako dito eh, kasi meron kang tinututulang Biblia na papabor sa topic ko. Tapos ini-set niya yung pagsamba sa rebulto. May sinabi ba ako dito sambahin mo yung rebulto, yung Kerubin? Kaya siguro to umalis sa Catholic Church eh, malito ng ewan ko dito, parang bingihan to eh. Sinabi ba akong strawman pala siyan?
Ang sabi dito, letra por letra, sa talatang 21, doon lang sila iiyak sa Panginoon, hindi sila iiyak sa monument ng Panginoon. Pero sa lugar na may monument ng Panginoon, magiging sign yun, magiging simbolo yun. Magiging simbolo yun at mga testimony. Pag sila umiyak doon, pagdadala sila ng Savior. Kaya nga diyan kami umiiyak eh. Kasi dito nakasulat letra por letra. Sa talatang 21, diyan sila sasamba. O basahin natin. Hindi pala nito alam. Magyayabang lang itong mga to. Kunyari may alam sa Biblia pero wala pala. Puro lang daldal. O basa. And the Lord shall be known by the Egypt. And the Egyptian shall know the Lord. In that day, o sa araw na yun. And shall worship Him, letra por letra. Hindi sinabing sasambahin yung monumento. Yung Him doon, si Jesus Christ yung Lord. Kasi monument of the Lord. Letra por letra, hindi mo tanggap. Salita to ng Diyos, hindi mo tanggap. Klaseng pastor to mga natatawa ako dito eh. And they shall make vows to the Lord. Sinabi, Lord's vows. Doon sila mangangako. And perform them. Letra por letra yan eh. Doon sila mangangako. Doon sila, ibig sabihin, doon ka magdadasal, doon ka mangangako, doon ka maikipag-usap sa Diyos. They shall make vows unto the Lord. Letra por letra yan. Hindi mo pala alam eh. Sa Catholic commentary, this prediction regard the Messiah when altar lawfully erected in every nation. Yung monument, sabi dito sa Catholic commentary, no? The monument, the cross is set up wherever Christ is adored, letra por letra sa commentary, na nakabatay, letra por letra, sa mismong talata, letra por letra, tumututulan. Salita ng Diyos yan. Labas niyan, antikristo ka eh. Oh, John 8:44, ikaw sinungaling dito, na showdown dito, kahit hindi ito ma-showdown. Kung may showdown dito, kawawa ka. Kanina ka pa, showdown, lakas ng loob nito, showdown daw. Hindi mo ba alam, ako nagpupush niyan sa Debates Convention na sana may showdown dito eh, para pag may mga ganitong maangas, showdown na lang eh. Para pag nabasa, talo na kagad eh. Wala nang palipaliwanag eh. Babasa. Exodo 20 verse 4 and 5. Hindi pala alam sa original na salin. Sa original na salin, for your information, magbasa ka ng mga original na salin kasi wala kayong magisterium, Bible alone kayo. Dapat, pag Bible alone, puntahan nyo yung original na salin kasi bawal kayo, wala kayong authority mag-interpret. Pumunta na lang kayo sa original na salin. Kami, yung Bible, yung unawa namin, nakabatay din sa original na salin. Kasi kami ang gumawa ng Bible, letra por letra yan. Dito sa may, hindi niya rin alam na meron, kasi ang tanong niya, hindi daw gumawa yung mga apostol, mantakin mo, may babasahin ako letra por letra. Si Apostol Paul, meron siyang daladalang imahe ni Kristo, letra por letra, na nakapako sa krus. Daladala niya, pinapamukha niya sa mga taong ayaw sumunod sa Diyos, no? Daladala niya, letra por letra, babasahin ko sa iyo, susunod mo sa original na salin. Hindi mo nga alam original na salin, kawawa ka eh. No. Ito pa may kawawa to pag kawawa talaga to, no? Ang sabi dito, batal na, no? Sa may basa tayo ng Biblia, no? Kasi batal na, no? Ano ba ang tingin ng Diyos? Ano ba ang sabi ng Biblia sa mga tao na galit, no? Galit sa imahe ng mga nasa loob ng templo ng Diyos, no? Ang mga imahe. Ang sabi dito sa awit, no? Awit 64, talatang 5 hanggang 7, letra por letra, babasahin natin to, no? No? Yung mga taong galit, no? Sinira yung mga inukitang imahe. Dito, basahin na lang natin. Nag-loading pa kasi. So, wala talaga to eh. Ewan ko dito kay Pastor Pamandin, no? Ang 2 lahat minutes remaining. mula sa pintuan mo, sinibak at pinalakol. Ito talaga imahe to kasi doon sa original na salin, ang sabi dito, no? Curve image, curve works. Hindi ito masebo, hindi to pesel. Itong awit 64 na ginawa, sinibak at pinalakol. Sinibak at pinalakol, magmula sa pintuan mo sinibak at pinalakol ang lahat ng inukitang mga kahoy. Sa paligid ay pinalakol at dinurog. Nang kaaway na malupit, kaaway kayo ng Diyos eh. Kaya kayo yung babagsakan ng apoy doon sa Revelation, yung mga nasa labas ng church, bagsakan kayo ng apoy doon eh. No, magbago ka na bro. O, sabi dito, ang yung banal na sanctuary, kanilang sinigaan, nilapastangan nila at winasak ang templo mo banal. Kaya nga yung altar, nandun yung monumento ng Panginoon. Igagawa ka ng altar, tapos walang monumento ng Panginoon. Hindi yan nakabatay sa Isaías 19:19. O, ano sabi dito?
Kami iyong ipaglaban. Aming Diyos, bumangon ka. Pagmasdan mo yaong hangal. Masabi dito, letra po letra, hangal. Na maghapong nagtatatawa. Ano mga hangal pala kayo? Sabi dito, sabi na awit ni David. 64, 74 verse 45, 22 to 23. Mga hangal pala kayo, sabi dito, no? Kaya nga ang sabi, may mga kaaway ng yung mga ayaw sumunod sa mga apostol, ibigay sa diablo na ituring na pagano. Kayo itong pagano kayo sinasamba nyo. Ba't wala kayong mukha ni Kristo? Tanong ko sa inyo. Sabi doon sa sabi doon sa talatang binasa ko kanina, nahayag doon ng mukha ng ang kalawalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ba't wala kayong mukha ng ni Kristo? Yun yung malaking tanong niyan, problema niyo matindi yan. Doon nahayag ang mukha nahayag ang mukha ni Kristo, sabi, hindi sinabi dito. Time na bro. Time na bro, brother boy, time na po. Thank you sa iyong first rebuttal. Pastor Anthony, tuloy agad tayo sa kasi gabi na, tuloy agad tayo sa Q&A. Ready ka na ba, Pastor, Okay. sa iyong Ready na. minutes na tanong? Go ahead, Pastor, binibigyan kita ng 7 minutes na pagtatanong. Go ahead. Okay. Ito yung tanong ko sa iyo. Pag sinabi bang altar, yun na ba yung monumento? Oo, hindi. No, hindi nga altar. Ang kulit mo, bro. Sabi, basahin ko ulit, bro, ha? Bingi-bingi yan talaga to. Oh, in that day, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. So may altar. Tapos may kama. And a monument. Doon sa altar, may monumento of the Lord thereof. Letra po letra. Sa talatang 20, doon sila iiyak. Sa talatang 21, doon sila sasamba. Doon din sila magbabaws. Doon sila makikipag-usap sa Diyos. Doon sila mangangako. Letra po letra. Hindi nyo tinupad yan. Tinutulan mo pa. Antikristo. Next question. So, hindi nyo sinasamba yung imahe ni Kristo? Ano ang Hindi nga. purpose nyo doon? Anong purpose? Basahin natin yung letra por letra. Dito. Ano sabi dito? It shall be for a sign. Sa sign lang 'yun, hindi sinabing sambahin 'yon. Sign 'yon and a testimony to the Lord of hosts ng Panginoon. Doon sila iiyak and they shall cry unto the Lord. Doon sila iiyak. Padadalan sila ng tagapagligtas. Doon din sila mag-worship. Sa talatang 21, hindi sinabing sambahin mo yung kerubin. Next Hindi sinabing question. sambahin mo yung monumento. Ikaw lang 10 second, next 20 second, next question. Okay, kung mapatunayan ko dito sa Isaiah chapter 19 verse 19 na walang monumento dito, aminin mo na sinungaling ka? Sige, sa 19, patunayan mo na. Kasi ito, malinaw to. Ikaw Ito, Mr. Moderator, ha? Dito sa Biblia ko, patunayan ko. Seconds Moderator. pa. Mabaw. Hindi na nga ito yung down eh. Okay. Basta, Mr. Anthony, babasa ka lang, walang paliwanag. Go ahead, basa. Yan. Okay. Sabi dito, patunayan ko na sinungaling itong si Boy Litra. Wait lang. Pause muna, brother. Ano ang objection mo, brother boy? Tatapos yung 20 seconds ko, Mr. Mod. Ayaw nitong basahin ko yung talata. Oo, kasi nasa pagtatanong ka lang, brother Anthony, pwedeng siya ang babasa nun. Siya ang babasa. Huwag ka munang sumapaw. Sige. Seconds. Ako ang mabasa, ako. Next question na. Kasi ako yung nag-challenge na sinungaling siya eh. Kumabasa ko na walang monumento dito. Nasa Q&A kasi tayo, brother Anthony. Mamaya mo na lang basahin yan kung sakali man na may gusto kang patunayan. Nasa Q&A tayo para hindi tayo tumagal. Next question na. Sige, next question, bro. Sige, basa, bro, bago magtanong. Sige lang, basa lang, ha. Walang paliwanag. Sabi dito, in the days shall there an altar to the Lord, and in the midst of the land of Egypt, and the pillar at the border thereof to the Lord. Okay? Maliwanag ba dito, Mr. Boy Litra, na walang monumento? Aminin mo na ngayon na sinungaling ka?
Mali. Ikaw ang nagsinungaling. Wala kang nabasa letra po letra nakasulat. Walang monumento. Walang nakasulat na sinabi dyan. Walang monumento. Yung pillar dyan, bro, isinalin yan. Mali yung pagkasalin kasi ang dapat yan, monumento dito. Masebo. Ibig sabihin, monument. Dito, letra po letra. Oh. Isa sa King James Version, yung masebo, ilang beses i-translate na image. Pero dyan, ang translate yun dyan, pillar. Pero wala namang problema kasi si Kristo ang haligi. 20 second. Next question. Next question. So hindi mo naunawaan. Yung pillar ba, yun ba yung monumento o haligi? Mali nga yung pagkasalin dyan. Kasi nga dito, sa Douay Rhymes version at sa mga ibang salin ng protestante, monument. Sa Strong's definition, monument nakalagay, Strong's definition, at saka yung image din. Basahin mo yung Strong's definition, mali yan eh. Hindi yan nakabatay sa original na salin ng mga apostol. Kaya nagkamali ka eh. Ikaw to sinungaling. Walang nakalagay dyan, walang monumento. Dinagdag mo lang yun. 20 doon sa second. Next question. So ibig sabihin dito sa aking binasa dito sa Isaiah 19 verse 19, ating makita dito, aaminin mo ngayon na yung ano pala, pillar, haligi, hindi monumento. Tama? Hindi ko nga aminin kasi nga mali nga ang pagkasalin yan. Bakit? Yung bias eh. Yung ibang masebo sa original na Hebreo, masebo na wala kang alam sa Hebrew, wala kang nilatag eh. No? Ilang beses yan i-translate na image. Pero hindi i-translate na monument yan. Kahit image, hindi i-translate ang ginawa pillar. Ginawang pillar para palipitin yung salita ng Diyos. 20 Kasama second. Next question. May usapan ba tayo, Mr. Boy Letra, na hindi tayo gagamit ng ibang salin? May usapan tayo, wala? Wala nga tayong usapan, kaya nga ang ginamit ko yung original. Yung original kasi translation na yan, binabasa mo. Hindi mo kayang tutulan tong original ko, bro. Original yan. Oh, basahin mo nga dito. Isa yung translation. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Nabasa mo yan? Oh. 20 second. Next question. Image So niya. ibig sabihin, wala pala tayong usapan. Hindi ba, wag mo akong, ito. Aminin mo na ngayon na itong binasa ko na yung monumento ay yung monumento na sinasabi mo ay hindi yun ang pilar, tama? Mali nga, ulitin ko bro mali nga ang salin dyan kasi nga mas accurate nga yung monument kasi nga yung masebo sa original na sulat ng Torah dyan sa Isaiah 19:19, monument nga yan. Isinalin niya sa King James Version na image. Maraming talata pero dyan sa talata na yun, hindi niya sinalin na image. Double standard. Dapat isinalin niya rin na image dyan kung talagang accurate. Ang daming talata dito, image yung pagkasalin eh. Pinasa ko sa iyo kanina. Pero dyan 20 hindi niya second. Next question. Okay, ang sabi mo kanina si Apostol Pablo may dalang image ni Kristo na kanyang ipinakilala. Saan nabasa yon? Basa, letra po letra. Galatians 3:1. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell? O mga evil spell kayo eh. One upon you, for you to see the meaning of Jesus Christ that as clearly as true I have waved a placard before with you a picture of Jesus Christ dying on the cross. Letra po letra, talo ka na. Yan. Maraming translation. Yan o. Protestante Okay, na natin. 20 second. Next question. Talo ka na. Okay, babasahin ko lang yung premise mo na ako. Ito bang sinabi dito sa Galatia 3:1 na sinabi mo, nadala ni Pablo, ito ba ay salita o ito ay isang rebulto? Ito sagot yan. Time na. Bigyan lang kita, Mr. Boy, ng time para makasagot yung tanong. Sabi dito sa interlinear, sa original na salin, ayan no. Preography. Sabi dito preography. Portrait, publicly portrait.
Oh, sabi ang publicly portrayed is a form of art. Form of art 'yan. Talo ka na, bro. Hindi na ka patalo eh. Oh, time na. Ano na, bro? Move on na, bro. Ay, naka-off pala. Sorry, naka-off pala ako. Maraming salamat, Pastor Anthony, sa iyong 7 minutes na pagtatanong. Proceed na agad tayo dito sa 10 minutes na rebuttal ni Pastor Anthony. Pastor Anthony, sabihan mo ko kung okay ka na. Okay na ako, okay. Go ahead. 10 minutes, Pastor Anthony. Your time start now. Okay mga kaibigan o mga kapatid, talinuhan po natin mga kaibigan. Ito na po ang akin pong rebuttal mga kaibigan. No, sa kanyang mga ginamit pa yung Galatia 3:1. Hindi. Napaka talaga, no? Napaka sinungaling talaga nitong boy litra na ito, no? Kaya tama talaga ang sabi sa Biblia sa 1 Timothy 1:7 na nagnanasang maging mangangaral o ng kautusan. Pero kahit ang kanilang buong tiwala na pinatutunayan ay hindi nila kayang patunayan. Mr. Boy Litra, para sa iyo 'yan. Magbago ka na. Wag mong ibahin yung Biblia. Yan ang style ng kampo ng demonyo, no? Mga lalang ng kamalian ang dala, mga kaibigan, mga kapatid. Ito si Boy Litra, ito, sugo ito ni Satanas. Atin po makita. Wait lang, moderators time. Warning lang, Pastor Anthony. Wala tayo ditong sabihan ng demonyo kasi pagpapalitan ng Diyos ang pinag-uusapan natin. Excuse lang doon. Wag na lang magsabi ng demonyo sa kausap. Tuloy, Okay, Pastor Mr. Anthony. Moderator, salamat. Okay. Yan po mga kaibigan, no, isang bulaang pastor po ito. Si Mr. Biruin mo, gumamit ng Galatia tapos nabasa ko. Yung layo mga kaibigan, no, mga kapatid, naawa ako. No, puro na lang pang ang ginagawa niya, no? Talo na daw ako, ganito, ganyan. So, mga kaibigan, mga kapatid, na makita natin kanina, tinatanong ko siya. Magka-count tayo mga kaibigan, no? Yung altar kasi mga kaibigan, may altar na nakalagay doon. At yung altar na yun, may haligi. Tapos, gumamit ng salin, itong si Boy Litra. Ganun talaga. For the sake of debate lang. For the sake of debate lang, para lang sabihin, nanalo, may ilatag. Ganun lang yan eh. No, mga kaibigan, mga kapatid, talinuhan po natin, no? Talinuhan po natin ang pakikinig ng salita ng Diyos, no? Ang monumento, mga kaibigan, no? Pag ang isang manangaral, wala akong ginamit ng ibang salin eh. Dito ako sa KJB. Mga kaibigan, no? Mga kapatid, kaya yan po ang style. Pagmulaan kasi, pagmulaang mangangaral ang nangaral, mga kaibigan. Tingnan nyo yung mga ibang religion. Yung kanilang salin, doon sila. Kuha ng salin, ganito, ganyan. Para lang may pasok nila. Pamimilipit po at imbento po ang ganong ginagawa ng isang mangangaral, mga kaibigan, no? Kaya wala ako masyadong na-create na tanong. Doon na ako babalik-balik kasi wala naman. Anong panalong pinagsasabi mo, Boy Litra? Panalo ka na. Ano bang nailatag mo? Puro ka lang pabalik-balik, ganito, ganyan. Style mo kasi wala eh. No? Tapos gumagamit ka ng talata na patutunayan mo na yung paggawa ng imahe ay kinasiyahan ng Diyos. So, saan ang patunay mo? Wala. Wala. Patunayan mo lang, pinapatunayan nyo lang, sa relihiyon nyo lang eh. Pero wala kayong mapatunayan sa Biblia kasi sa Biblia, pinaiwas ang mga tao, ang mga anak ng Diyos
sa imahe sa rebulto. Exodus 20 nga, nasa 10 utos. Ano nakalagay doon? Wag! 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 Oh, pag sinabi bang huwag, utos ng Diyos, sabi mo, kinasiyahan? Tapos sinabi ng Diyos, wag! 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 Ha? Tapos kinasiyahan ng Diyos? Mayroon bang huwag tapos kinasiyahan? Anong klaseng pag-iisip yan, Mr. Boy Letra? Kaya, mga kaibigan, hindi po ang plano ko na manalo ako sa debate. Ang akin kasi dito yung kasiyahan ko na maihayag ko yung katotohanan. Na ito palang topic namin mga kaibigan. Ito palang topic namin nang si Apostol Pablo mga kaibigan sa Acts chapter 7. No? Nang nagpasyal si Apostol Pablo sa Acts chapter 17, doon sa Atenas, nakita niya ang daming ribulto. Ang daming Diyos-Diyosan. Sabi ba ni Apostol Pablo, wow! Masaya ang Panginoon dito. Kinasiyahan ito ng Panginoon. Anong nangyari kay Apostol Pablo? Nang nagpunta siya sa Athens, nakita niya ang daming ribulto. Nandoon ang mga iba't ibang relihiyoso. Itong Katoliko, mga relihiyoso ito eh. No? Oh. Sabi ba ni Apostol Pablo, masaya ba siya doon na maraming ribulto doon? Ano nakalagay sa talata? O dito, pupokus tayo. Atin pong ibagsak ito mga kaibigan, no? Itong kasinungalingan ng Katoliko. Ano nakalagay dito? Ha? Anong nakalagay dito mga kaibigan? Ha? Napighati. Ha? Napighati si Apostol Pablo mga kaibigan. No? Hindi siya. Ay sabi niya dito, samantalang sila'y hinihintay ni Pablo sa Atenas, ay namuhi ang kanyang espiritu sa loob niya. Pagmasid niya sa bayan na puno ng Diyos-Diyosan. Mga kaibigan, si Apostol Pablo, isang lingkod ng Diyos. Lingkod ng Diyos! Kinasiyahan ba ng Diyos yung Diyos-Diyosan? Yung mga revolto, mga kaibigan? Mga kapatid sa pananampalataya? Hindi, mga kaibigan. Namuhi nga eh. Nakita natin dito, mga kaibigan. Kaya ang mga taong ito, they worship God. They unknown God. Ito pala ang para ito sa Katoliko, para ito kaboy litra. Ito mga reliyoso, mga tao dito na nakalagay dito, mga epikuryo sa Athens. Ito, para ito kang boy litra. Na sumasamba sila sa Diyos na hindi nila kilala. Kaya ang nangyari, tingnan niyo mga kaibigan, mga kapatid, naawa na ako eh. Katotohanan kasi yung inilalatag ko dito. Tingnan nyo, ribulto nila sa si klaseng mukha. Sino bang tunay na Diyos dyan? Sino bang tunay na Kristo dyan? Imbento. Kasi noon, walang kabila. Paano kayo nagkaroon ng yung Diyos pa nga nila, pinapautan pa nga eh. Pag hindi nakabayad, babawiin yung Diyos. Sabi sa Biblia, may mata. No? Psalms chapter 115, 1-10. May mata, hindi nakakakita. May ilong, hindi nakakaamoy. May tainga, hindi nakarinig. May kamay, hindi nakahawak. May paa, hindi nakakalakad. Anong klaseng Diyos yun? Patay na Diyos! Last 2 minutes. Patay na Diyos, mga kaibigan. Kawawa. Anong purpose nyo? Bakit kayo gumawa? Paggawa pa lang. Sa Exodus pa lang. 20. Mga kaibigan. Paggawa pa lang, bawal na. Bakit ka gagawa? Inutos na nga ng Diyos na huwag gagawa. Tapos gagawa ka. Sinong niloloko nyo? Mga tao.
Yung mga walang malay, yung mga ignorante, katulad ninyong mga Katoliko, yun lang ang naluloko ninyo. Ha? Hindi yung mga taong, o anong sabi dito? Mga kaibigan, no? Kaya tinutulan natin ito, mga kaibigan, mga kapatid. Na hindi talaga kinasiyahan ng Diyos, mga kaibigan. Ang mga imahe. Sabi dito, thou shalt have none other gods before me. Thou shalt not make thee any graven image or any likeness, anything that in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in waters beneath on earth. Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord thy God, I am the jealous God. No? Mga kaibigan, wag daw. Tapos sabihin ni Boy Litra, patunayan daw niya, na kinasiyahan daw ng Diyos. Saan, Boy Litra? Saan? He is a jealous God, Mr. Boy Litra. Ayaw nga eh. Huwag nga eh. Pero sa iyo, ano nangyari? Wala na, Boy Litra, naawa na ako sa iyo. Puro ka lang daldal. Wala ka namang napatunayan. Kahit sa Old and New Testament na kinasiyahan daw ng Diyos. Pastor, time na po, Pastor. Salamat. Time na po. Tuloy agad tayo dito sa 7 minutes Q&A. Brother, handa ka na ba, Brother Boy? Alright. Sasabi Go mo, ahead, Brother Boy, 7 minutes. sabi mo, gumamit ako ng translation. No? Walaan natin. Meron akong original dito based on original Hebrew Bible. Ang sabi dito, itong masebo o pillar yan, di ba? Ang sabi sa baba, image. Ayan, image siya. Sinong gumamit ng salin? Ikaw na gumagamit ng King James Version o ako na nakabase sa original na sulat ng Torah? Ayan, ng salin ng Tanakh. Ayan, sinong gumamit ng translation? Ikaw o ako? Pili. Sa iyo yan. Iba sa akin kasi ang paniniwala ko na ang pinakamalapit na sa original ang KJV. So wala na ka ng pakialam. Okay, next question. Ulitin ko bro yung tanong ha. Sino ang gumamit ng salin? Yung King James Bible, salin, o itong original na sinabi dito, based on original na sabi dito, yan na, walang daya na, image. Diba ikaw ang gumamit ng salin? King James lang gamit mo, ako original eh. Masebo. Diba ikaw ang gumamit ng salin, hindi ako, yes or no? Okay, gumamit ako kasi ang tiwala ko nasa KJV. Ang nakalagay sa KJV na walang nakalagay doon na monumento. 19. Next question. Next question. So tututulan mo yung original na salin. Ay, original based on original na masebo. Ang ibig sabihin ay image. Base sa interlinear, tututulan mo yan. Yes or no? Hindi ko ang nakalagay doon kung may salitang monumento. Next question. Hindi mo tututulan? So ito na nga mismo image bro. Memorial o standing image. Hindi na monumento to, standing image. So hindi mo talaga tututulan. Standing image, ayan. Kita ba sa camera? Hindi mo talaga tututulan yan, confirmatory, yes or no? Ang ginamit mo kanina, monumento. Yes or no muna? Yes or no muna? Bro, sa original tayo dito. Yes or no, bro? Categorical, Bro Anthony. Hindi ko na nga titulan kung yan ang nakalagay sa original. Sino ba ako kung yan na talaga? Kung hindi ka nagsisinungaling. So sunod na tanong. So sa original na salin pala, standing image pala yan. Tatanggapin mo na, yes or no? Hindi ko nga yan tutulan kung
kung yan talaga ang nasa original. Pero ang nabasa ko sa Biblia kong tinitiwalaan ko na walang nakalagay doon na monumento, altar lang. Kasi ang altar, lalagyan yon ng monumento. So kaya nga bro, ulitin ko nga bro, tatanggapin mo ba talaga, yes or no bro? Sabihin mo na yes or no. Tatanggapin mo ba na sa original niyan, standing image base dito? Di naman ako yung gumawa nito eh. Tatanggapin mo talaga, standing image yan. Yes or no? O, pwedeng standing image, tatanggapin ko yan, standing image, pero hindi yan tumutukoy doon kasi sa KGB, walang nakalagay doon na monumento, kundi altar lang at yung haligi sa KGB. Next question. Sunod na tanong, sinong gumamit ng salin? Yung King James ba, salin ba yan? Yes or no? Yes, salin yan, salin galing sa original. Ay. Sunod na tanong. Ano sa original na salin, do sa Galatians 3:1, yung salitang ano doon, a portrait. Ano sa original na salin, kung hindi yun image? Sige nga. Original na ulat ko Next question ako. Next question ako kasi alam ko yung talata na binababoy mo. So sunod na tanong. So ikaw pala ditong walang nailatag na original na sulat, puro ka salin pala yung binabasa mo, salin lang pala yan. Ikaw pala nagsinungaling. Sabi mo kanina, ako gumamit ng salin. Ikaw pala, aminin mo na. Yes or no? Hindi ko aaminin yan kasi may pagtitiwala ako sa KGB na siyang pinakamalapit sa original. Next question. Sunod na tanong. Last 2 minutes. Sunod na tanong. Tatanggapin mo ba to sa base sa original na sulat ng mga apostol ditong Galatians 1:3? A portrait of choreography, sabi dito ay a form of art na imahe ni Kristo base sa original na sulat ng mga apostol, Apostol Pablo, Galatians 1:3, letra por letra. Tatanggapin mo, tututulan mo. Hindi ko yan tatanggapin kasi yung mga pinagsasabi mo ay kontra doon sa salin na ginagamit ko. Next question. Sunod na tanong. Anong papaniwalaan natin? Itong original na sulat ni Apostol Pablo na choreography, means portrait, or is a form of art, choreography, o yung salin lang na King James Version na sinalin lang ng tao, ordinaryong tao, hindi ng apostol. Anong papaniwalaan natin? Yung gamit mo o yung gamit ko na original? Yung gamit ko, kasi nga ang Biblia ang gamit ko, hindi nagkawindang-windang, mayroong harmony sa pagtuturo pagdating sa mga idols. Next question. Sunod na tanong. So, sinong papaniwalaan natin? Si Apostol Pablo na sumulat ng original o yung King James Version? Si Apostol Pablo. Kasi ang KGB, kinuha yan doon kang Apostol Pablo. Ay, yun ang aking sagot. Next question. Sunod na tanong. Kaano-ano nyo to sa sinabi dito sa awit 64, yung mga galit sa mga imahe ng Diyos, letra por letra, imahe ng nasa loob ng templo, mga inukitang larawan, na mga hangal. Nagalit sa mga inukitang larawan. Kaano-ano nyo to, bro? Last answer. Hindi. Ano namin yan? Kapanampalataya namin yan kasi nga, sabi ng Diyos, huwag gagawa ng image engraven. Kapanalig namin yan. Okay, time na bro, time na. Okay, thank you brother boy sa 7 minutes na question. Diretso agad tayo sa conclusion kasi medyo gabi na rin. Sa conclusion, unahin naman natin ang negative para sa kanyang 5 minutes na conclusion. Ready ka na ba, Brother Anthony? Okay, ready ako. Go ahead, Pastor Anthony. 5 minutes conclusion. Okay. Salamat po mga kaibigan, mga kapatid, no? Salamat po sa pagkakataong ito. So, atin pong nakita mga kaibigan, nasa mga nailatag natin na mga talata, ito, atin pong anuhin mga kaibigan, no, dagdagan, na ayon po sa
Ayon po sa aming topic, mga kaibigan, ito talagang ano na ito pang-konklusyon, panapos na po ito mga kaibigan. No? Magbibilang tayo kung saan po tayo nakaano. Kasi ang atin pong kausap kasi mga kaibigan, ang atin pong kausap ay nakita natin na wala po siyang talagang napatunayan. No? Puro na lang ang inano niya, no? Puro mga salin, kung papabor sa kanila, kung papabor sa kanya, ganito, ganyan, iniiba. Ganyan po talaga ang ugali pag bula ang mga ngaral. Katulad ni Satanas ba? Doon sa Garden of Eden, no? May sinabi kasi ang Diyos, may sinabi ang Diyos, may instruction kang ibak, mga kaibigan. Pero ang ginawa ni Satanas ay kanyang iniiba. Mga kaibigan, mga kapatid. So ganun po ang atin pong nakikita sa atin pong kausap, mga kaibigan. Maliwanag po, no? Ganun. Ako, straight ako. Pag anong Biblia ang gagamitin ko, dito na ako magpakamatay. Kasi ito yung nakita kong Bibliang walang bias. Bibliang accurate. Bibliang mayroong harmony sa ibang talata, Old and New Testament, talagang nakalatag. May harmony. Hindi nagkakontrahan. Pero pag style, ang sinusunod, style ni Satanas, makita natin yung tinatawag na no? Makita natin, wala talaga. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi naman tayo dito, hindi naman tayo magbubuli dito, kundi ito'y usapan tungkol sa doktrina, mga paniniwala na atin lamang inilatag kung ano ang nakasulat sa Biblia, mga kaibigan. Pag sinabi kasi na hindi na ang bilang siya affirmative na kinasiyahan daw ng Diyos, mga kaibigan, ako kung papiliin ako, saan ako sasamba? Sa tao na buhay o doon sa tao na patay na ginawa ng rebulto? Doon na lang ako sa tao kung okay sa Diyos. Doon na lang ako sa tao pag mayroon akong hingiin. Kung mayroon akong hingiin sa kanya, may ibibigay niya kasi nakarinig talaga siya Pero doon sa patay na Diyos, walang mangyari yun. May mata nga, hindi nakakita May ilong, hindi nakakaamoy. May bibig, hindi nakapagsalita. Patay na Diyos yun. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, doon na lang ako hingi, doon na lang ako magsamba sa tao kung sakali man. Pero kahit sa pagsamba sa tao, nang nakita ni Cornelius si Pedro, sa 10:25 sa Acts, lumuhod si Cornelius, sabi ni Cornelius, hindi pa pala pwede, kahit sa tao tayo sasamba. Lalo na siguro itong mga ito, wag nang gagawa Kumawa talaga. Saan kaya ito, Kaya, nanon na talaga ang Katoliko, mga kaibigan, at pakapala na lang ng mukha ito Pakapala na lang ng mukha. Ang ginagawa ni Boy Litra, basta may maitayo, sige. Basta lang may masabi. Kakapalan, kinasiyahan daw ng Diyos. Pinapaingat nga nga tayo doon sa alam niyo mga kaibigan, pagdating sa ito idolatry ito Delikado ito. Pag hindi ito Pastor, pagsisiyan time na po. Pag hindi Time pagsisiyan na po. impyerno Time yan na po, Pastor Anthony. Marami pong salamat. 5 minutes, Brother Boy, handa ka na ba? Handa na, bro. Sige, brother, 5 minutes na conclusion. Go ahead, bro. Salamat. So, ang huling tanong ko sa kanya, kasi base sa awit 64, 74 verse 6 to
verse 6 to 7, kama Gis, kama 21, kama 20, hanggang 23. Kapananampalataya doon nila itong sumibak sa mga inukitang kahoy, magmula sa pinto hanggang sa mga pader ng templo ng Diyos. Na ang templo ng Diyos doon sa Isaiah 54:5 hanggang 7, kama 7. Yung mga taong banal, no, paggagawa ng monumento ng Panginoon sa talatang 4, o sa Tagalog version, Tagalog lang kasi ayaw niya ng original, no, na alaala at pangalan hanggang sa talatang 7 ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa, na may hula si Propeta David na sinibak at pinalakol ng kaaway na malupit. Ito na nga itong mga protestante, no? Sinisibak nila yung mga imahe ng Diyos, mga imahe ng nagre-represent sa Diyos dun sa Isaiah 19 hanggang 20-21. At saka sa mga banal, sa Levitico 22 talatang 2, nandoon yung pangalan ng Diyos sa mga bagay na inilaan kay Yahweh. Sabi doon sa Levitico 22 talatang 2, igalang ninyo, no, ang mga bagay na nakalaan sa akin upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Ang ginawa ng mga protestante, sinibak at pinalakol. Ang sabi doon, mga hangal. Kapananampalatayaan nyo pala to, bro. Hindi ka talaga na-sure na dito, wala ka talagang alam sa Biblia eh. Yung sagot mo, suntok sa buwan, tapos ako daw gumagamit ng salin. Mamaya umamin, King James Version pala yung binabatayin niya. Salin yan eh. Ako original. So kinain mo yung sarili mong suka. No? Yung rebuttal mo, sa'yo tumama, sa'yo bumanda. Kasi nakabatay ako sa original, bro. Hindi lang ako dito basta-basta salin ng gumagamit. Para matibay yung argumento ko, hindi kayang ibain. Kasi pag tinutulan mo, tumantakin mo, tinututol ako dyan. Sabi niya sa Galatias 3:1, tutol daw siya, Galatias 1:3. Tinutulan mo si Pablo, Apostol Pablo. Original na sulat to. Ang gamit mo King James lang. Sa King James ba may nakalagay na walang monumento? Wala nakalagay dyan. Kasi sinabi walang monumento, dinagdag mo lang yan, dinagdagan mo yung salita ng Diyos. O ayon sa awit 64, nilapastangan nyo yung salita ng Diyos, ang labas nyo, kaaway kayo ng Diyos. Dito sa unang Thessalonica 3:15, nagtuturo kayo ng doktrina ng demonyo eh. Doktrina ng diablo yan yung kasinungalingan, John 8:44. Unang Timoteo 4:1 hanggang 2. Sa 2 Corinto 2:17, yung salita ng Diyos, no, ng mga alagad ng diablo, ginagamit para magkapera. Kaya nga, ikaw, pastor ka, tumatanggap ka ng tithes eh. Tapos ayaw mo naman, tututulan mo talaga ah. Oh, talaga kayong mga alagad kayo ng diablo. 2 Pedro 3:16, pinapalipit niyo yung salita ng Diyos. Mapunta kayo ng impyerno, Revelation 20:10. Wala kang talata, bro eh. Talata mo puro pakahulugan, interpreted, kasi tinanong na kita, sa lahat ng talata mo, saan dyan? Wala eh. Ibig sabihin, interpretasyon yung nilalatag mo sa amin. Wala kang letra po letra. Ako meron letra po letra sa original. Nasalin, ikaw gumagamit ay original na sulat ng mga apostol, ng mga taong kinasihan ng Diyos, 2 Pedro 1:19 hanggang 20, na bawal i-private interpretation, gamit mo King James Version. Kailan lang may King James Version na ba sa time ng mga apostol? Nakakaawa to mga bro, no? O hanggang ngayon, ganina wala pa ito napatunayan, puro lang to sigaw eh. Ako partida, malat pa ako niyan. Pero napatunayan ko talaga dito kasi minsan tututulan, minsan tatanggapin, minsan tututulan, tatanggapin. Nag-interpret na ako. Simula kanina, wala pa akong interpretasyon dito. Puro letra-polita ito, puro interpretasyon eh. Ibig sabihin, na bawal gumawa ng Diyos-Diyosan kasi walang imahe, walang hindi nakakakita, hindi nakakatinig. Eh, doon nga sa baptiso, gumawa nga kayo ng imahe ni Billy Graham. O, asan dito? Di ba dati kang baptist? O, ginawa niyo na monumento si Billy Graham eh. O, asan dito? O, ito, meron ako dito. Nagkiklaim pa nga kayo, galing kayo sa Anabaptist eh. Ito, niluhuran nyo yan. Monumento ba ng Panginoon yan? Monumento ba ng Panginoon yan? Inalayan nyo pa ng bulaklak, di ba dati kang baptist? Baptist pastor yan, si Billy Graham. Inalayan nyo pa ng bulaklak, ang linaw dito, hindi yan edited. Mga hangal kayo eh. Lahat ng mga binanggit mo patungkol sa Diyos-Diyosan, pati yung interpretasyon mo, sa'yo bumanda. Inalayan nyo ng bulaklak. Nakakakita ba? Tsaka bakit may krus to? Si Billy Graham, pinako ba sa krus si Billy Graham na Baptist pastor? Tapos, base dito ilang minuto pa ba o 12 seconds, gumawa kayo ng imahe ng Diablo, Anabaptist. Imahe ng Diablo, bawal yan. Kami imahe ng Panginoon, kayo imahe ng Diablo,
Anabaptist. Time na brother, time na po. Demonyo. Ayan o. Time na bro. Time na. Time na. Maraming salamat sa inyong dalawa sa inyong panghuling conclusion. Gabi na rin, tapusin natin. Bago tayo magtapos, bibigyan ko kayo ng tig 1 minute. Baka may gusto kayong batiin or pasalamatan. Unahin natin ng affirmative. Go ahead, Brother Boy. Baka may gusto kang... Na sa Diyos at sa bumubuo ng Debaters Convention na ginawang instrumento ng Diyos upang maihayag no, ang aral ng doktrina ng Katoliko na nagmula pa kay Kristo. No? So sa susunod mga bro, sana marami kayong natutunan. Nailista nyo sana yung mga talatang binasa ko, mga letra po letra, dahil sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga kasulatan ng pinasihan salita ng Diyos ay magagamit sa pagsusuway, no? Sa pagsusuway ng mga maling doktrina, maling haka, no? Kagaya ng ginawa natin ngayon. Lahat ng talata, wala tayong tututulan. Lahat tatanggapin natin nakabase sa original na sulat ng mga apostol at ng mga kinasihan ng Diyos sa mga propeta ng Diyos. Na tayo puro letra po letra, ang aral ng Roman Catholic Church puro nakabasa sa letra po letra. Napatunayan natin dito ngayon. Yun lang, maraming salamat. At siyempre salamat sa Mr. Moderator mo na napakagaling at walang kabayas mag-moderate. No, maraming salamat sa iyo, Bro Jesse. Hayaan mo, makabawi din ako minsan pag may kailangan ng moderator, ikaw naman na magdebate. Mag-moderate din ako. So yun lang.